Nagsisimula na nga bang magkagulo ngayon sa ating bansa? Meron po kasing bagong ganap at ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Hey guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. At ito nga mga Sangkay, makiki-update po tayo sa mga kaganapan sa ating bansa, no? Mukhang meron pong gulo na nagaganap. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga Sangkay, alamin po natin ito mga ganap po ngayon sa Pilipinas. Eto, isa sa balita mga Sangkay ay si Vice President Sara daw po, itong si VP Sara, nagsisisi na inendorso noon si PBBM. Yan, ito po yung message ni Sara Duterte. Nais kong humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Ito po ay dahil sa pangyayari mga Sangkay na nagkaroon nga po ng paglusob ang otoridad doon po sa kinaruruunan umano ni Pastor Kibuloy. O, tingnan po natin ito mga kaganapan. So ito mga nagsasalita, ito po yung mga supporters ni Pastor Kibuloy. Walang mga albas, titirahan na ng bigas. Bakit? Nasasaktan kayo sa sinasabi namin. Kahit totoo itong lahat na sinasabi namin, mapang-abuso kayo sa iyong pangyarihan. Grabe yung mga tao no? Okay, isa po yan sa mga video na kumakalat ngayon sa social media, ang grabing gulo doon. Tingnan nga po natin itong balita. Kapapasok lang na balita, tukoy na ng pulisya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Live mula sa Davao City, nasa frontline na balita ngayon si Bril Montalvo. Bril, anong latest dyan? Jens, katatapos lang nga ng isinagawang press conference dito sa headquarters ng Pulisa Regional Office 11 dito sa Davao City. Mismong si Chief PNP General Romel Marbela ang nanguna dito kasama si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Jens, kanina ay natalakay sa press con itong kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. At sabi nga ni General Marbil ay nandoon lang sa loob ng KOJC compound sa buhangin ang pastor at ang dagdag pa ni General Marbil na ang nasa underground facility ng compound lang ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang tanging problema lang ngayon ng otoridad ay kung nasaan ang entrance ng nasabing underground facility doon nga sa loob ng KOJC compound. So may bunker pala si Pastor Kibuloy ayon po dito sa report. Kagaya po ng mga mayayaman, sila Elon Musk, sila Mark Zuckerberg at marami pa pong ibang mga sangkay na mga bilyonaryo sa buong mundo. Si Pastor Kibuloy, ayon po sa report ng mga pulis, meron daw pong bunker din dito sa Pilipinas. Ngayon, marami ang haka-haka na sinasabi na ito na daw po ang umpisa ng kilos protesta. Magkakaroon na naman daw po ng EDSA, people power. No? Ako mga sangkay, in my own opinion,
Since nakikita po natin ngayon ang pagkilos ng otoridad. Biruin nyo, umabot po ng 2,000, kung di pa ako nagkakamali, na naghahanap kay Pastor Kibuloy ang pumasok po doon sa compound. Ngayon, ang nakikita ko dito mga sangka, syempre, yung iba, minsan na i-exage. Na hala, ito na nga po, mag-uumpisa na ang gulo. But for me, mangyayari lamang na maaagaw kay Ferdinand Marcos Jr. yung pwesto. Okay? Itong gulong to, magiging successful. Na ang ibig sabihin, matatanggal si PBBM sa pamamagitan po ng people power kung sakaling magwi-withdraw ng suporta ang military. Kapag nangyari yan, mga sangkay, kahit kalahati lang, magkaroon po ng division itong militar at kapulisan, ayan po, yan po ang umpisa na magkakaroon po ng pagkalaglag ang pamahalaan natin ngayon. Pero mga sangkay, mahirap po yun. Kapag nagka-problema na naman po tayo sa ganito, ano na naman to? Ang tawag dito, marami na naman po mga foreign investors ang aalis sa Pilipinas. Maraming trabaho ang mawawala. Babagsak ang ekonomiya lalo ng ating bansa. So, yan po yung kinakatakot natin kapag nangyari. Kasi kapag nag-collapse ang isang government, damay po tayo lahat dyan. Tataas yung presyo ng mga bilihin, mga bayarin. Lahat tataas. Gusto ba natin mangyari yan, mga sangkay? 'Di ba? Ngayon, eto nga po, maliban sa mag-withdraw ang militar, kung sa kilos protesta na ito, magiging nasa likod ang Amerika, talagang matatanggal si PBBM. Yun po yung sa tingin ko mga sangkay na mangyayari. Just in case. Actually, mahaba po itong kung i-analyze natin paano po matatanggal si PBBM. Mahaba. Pero itong nangyayari ngayon, malabo pa po ito. Sobrang labo na ito mga sangkay. Kasi ang panawagan po ng maraming mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy, lumayas daw po si Pangulo Marcos. At yun po yung kanilang paninindigan. At sa part din po ng gobyerno, hindi din po sila basta-basta bababa. Dahil lang po sa mga panawagan ng iilan mga sangkay. Actually, doon po ito sa Davao. Pero, kung saali buong Pilipinas ito mangyayari, mga sangkay, may chance po talaga. Lalong-lalo kung magwi-withdraw ng suporta o magkakaroon po ng pagkakahati itong kapulisan at mga kasundaluhan. Pero hanggat hindi po nangyayari, mga sangkay, malabo po yan. So ngayon, hinahanap po si Pastor Kibuloy. Ewan ko ano na po ang nangyari. Kanina din na Jess ay natalakay sa press conference itong ang nangyayaring human trafficking sa loob mismo ng KOJC compound. Kasi nga, kaninang madaling araw ay dalawang mga biktima umano ng human trafficking ang kanilang mga kapamilya ay pumunta sa police station dito sa Davao City Police Office upang magreklamo kasi nga ang kanilang pamilya ay nandoon nga sa loob ng KOJC compound. At sabi nga ay itong kanilang mga kapamilya ay gusto na nilang umuwi. Yung isang biktima is 21 years old na taga Samar. Taga-Samar pa. At isang ina, itong 52 years old na taga Midsayap, North Cotabato. At dumulog dito ang kanilang kapamilya nga dito sa police station sa Davao. Ito kaya ito mga ligasyon, ito mga sangkay, no? Kasi hindi pa po ito na kumbaga may mga pwedeng magreklamo pero hanggat wala pa po ito sa korte, hindi pa po ito natutuldukan. For me, ano pa lang to mga sangkay? Hindi siya matatawag na haka-haka. Aligasyon. No? Aligasyon. Pero hanggat hindi rin po lumilitaw si Pastor Kibuloy, parang ang dating mga sangkay, magmumukha siyang guilty dito. Kaya nga lang, ang kinakatakot din daw po ni Pastor Kibuloy, baka dalhin po siya sa Amerika at doon po siya ikandado. Davao City para kunin ang kanilang kaanak doon sa loob ng KOJC at matagumpay namang nakuha nitong kanilang mga kaanak itong ang 21 years old na lalaki at itong
52 years old na babae doon sa QJC compound. At ngayon ay ayon sa otoridad ay posibleng madagdagan pa umano ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. At dagdag na rin ni General Torre ay anytime ay matutunton at makukuha na nila itong ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik Okay, so ayan mga sangkay, ang report tungkol dyan. Grabe, no? Ito yung video mga sangkay, paano pinasok. Muling Nasawi. Miyembro naman ng KOJC ang nasawi. 5 ng madaling Meron araw. din? Seryoso ba? Grabe. Warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang co-art ang naunang inisyong warrant. Daming pulis. Ayon sa Police Regional Office o Okay. So, actually mga sangkay, marami pa itong magaganap sa mga darating na mga araw. No? At ito po yung abangan po natin. Basta ang maipapayo ko lang sa lahat, maging kalmado lamang po tayo. Huwag po tayo magpapadala sa mga nangyayari ngayon, mga sangkay. Marahil ito po ay labanan ng politika o marahil labanan po ito ng paano ba mga sangkay? Politics is, more on nakasentro to eh. Kita mo ngayon si VP Sara nagsalita na rin po against the president, di ba? So, ito, abangan po natin. Marami pang mangyayari tungkol dyan, mga sangkay. So, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Now, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Naku, i-subscribe nyo po ito dahil dito mga sangkay, mag-upload na po kami sa mga darating na araw, lagi-lagi ng mga video dito, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Dito po kami nag-upload ng mga vlogs. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na pa yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.